Naging paksa ng usapan sa daang Anlowage, Binundok at maging sa ibang panig ng Maynila ang paghahanda ng isang masaganang hapunan ni Don Santiago de los Santos na lalong kilala sa tawag na Kapitan Tiago. Aba, siguradong magiging grade ang dali ka pa niya ng Tiago mamaya gabi. Aba, bukod sa mayaman na siya, bukas para sa mga nangangailangan. Kaya naman pala yung ginagalang siya saan man. Lubhang naging abala sa pagtanggap ng panauhin ang kasambahay ni Kapitan Tiago. Salamat sa inyong pagpunta rito. Walang ano mo. Sa isang panig ng bulwagan, ay manakanakang nag-uusap ang mga kababaihan. Darating na ang anak ko ng Rafael Ibarra. Kanya daw pangalan ay Ulpis ng Ibarra. Balita ko'y napakayaman niya. Nagkaroon ba siya sa Europa? Kung sa mga larat, ano ang minsan? Ang anak ni Don Rafael Ibarra, si Juan Jesus ng Ibarra. Gayon din ang mga kalalakihan. Akalain nyo, sa 20 taong kong panunungkulan sa bayan ng San Diego, ay ilan lang ang naghatid sa aking pag-alis. Diyan nyo makikita ang kamangmangan ng mga Indio. Pagpaumanin niyo, tayo na sa bayan ng isang Indio. Huwag kang mabahala, pagkat si Kapitan Tiago ay hindi isang Indio. Sa amin ay paalala po lamang. Sasagot pa sana si Pari Damaso nang sa darating si Kapitan Tiago at Ito nga pala si Don Jesus Ibarra, anak ng iyong mga kong kaibigan na si Don Rafael Ibarra. habang nakikipagkamustahan si Ibarra sa mga panauhin, ay matama siyang pinagmamasdan ni Teniente Guevara. Kinagagala ko pong makadaupang palad kayo. Aba, kayo po pala ang dating kura ng aking bayan at kaibigan ng aking ama. Di man lang umimik si Pari Damaso. Pagpatawad po ninyo, tila ako'y nagkamali. Hindi ka nagkakamali. Kailanman ay hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Upang maiwasan ang pagkahiya ni Ibarra ay Binabati ko kayo sa inyong pagdating at naway, lalo kayong maging mapalad. Hindi ko akalaing makikilala ko sa piling na to ang anak ng butihin si Don Rafael Ibarra. Nakilala at nakapulong ko ang iyong ama at masasabi kong siya ay isang marangal na Pilipino. lumuwag ng bahagya ang paghinga ng binata sa tinura ng Teniente. Ginoo, ang papuring inukol nyo sa aking ama ay pumarang sa aking alinlangan tungkol sa kanyang naging palad. Binigkas ko lamang ang papuring na kaukulang para sa iyong ama. Nakasalamuha na si Ibarra sa mga panauhin. Mayahalin tulad sa mahalagang biyas ang kababaihan sa ating bayan. Salamat sa papuring marahil ay sa ibang lupain pa nagbuhay. Sa harap ng hapunan ay patuloy ang pagbabalitaan. Hindi kaya maaaring nalimot niyo na ang Pilipinas sa loob ng humigit kumulang na 7 taon? Bagamat ako'y nasa ibang bansa, hindi ko nakaligtaan ang umalala sa aking bayan. Sa bawat bayan na marating ko'y nililisan ko, batid ang kanilang kasaysayan ng pamumuhay, politika, relihiyon, ano pat sa kanyang kabuuan. Painsultong sumagot si Pari Damaso. Ibig mong sabihin, ay nagsayang ka ng pera upang matutuhan lamang ang maliit na bagay na iyon na maski ang batang nag-aaral ay alam. Sa halip na magalit, si Ibarra ay Mga Ginoo, huwag kayong magtaka sa kapalagayang loob na pinakita sa akin ng aming dating kura. Kaya lamang ay sinasariwa po niya ang madalas na pagpapaunlak sa aking ama. At yamang tapos na rin lamang ang masanang hapunan, paitunutan niyo po ako makapagpaalam na. Pero darating na si Maria Clara. bahagyang umiti si Ibarra at Maparito po ako bukas bago umalis. Ngayon may dadalawin po ako hindi dapat ipagpaliban. nang wala na ang binata, Nakita na nyo? Yan
Iyan ang masamang bunga ng pagpapadala ng isang kabataang Indio sa bayan ng Europa. Dapat ito yung pagbawal ng ating pamahalaan.